very supportive na nandito ngayon. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng winning mentality? Yan po kasi yung nasa mind ko, no, when I joined IMG. So, let me introduce myself to you. Again, I'm Risa Ubaldo. I joined IMG of May 2017, naging marketing director ng January 2018, SMD ng March 2019, at EMD noong June 2021. Under verification po ang aking green jacket. So by profession, I'm an industrial engineer at 18 years na ako working and living here in Ireland. So nandito po ang aking team, sinusuportahan nila ako, kaya shout out sa kanila. So I'm proud na taga-Angono. So from Angono Rizal po ang aking family, taal na taga-Angono, kaya kung meron pong taga-Angono sa ating group, shout out lang po sa inyo kasi kung sakali maaring po ang inyong mga parents kilala po ang aming angkan. So ang mother ko po kasi talagang kilala sa Angono, si Aling Siling or si T Siling or Inang Siling. Yan po pagdating po ng eleksyon talagang ang dami pong pumupunta sa bahay namin kasi nagpapatulong kasi marami pong connection ng aking inang. So talagang for sure mananalo po kung sino po yung ilalapit sa kanya. So, yan po yung aking family. So, everybody have a story to tell. Ayan po, I'm the youngest of siblings of 5. Ako po yung pinakabata. Very treasurable po sa akin ang family portrait na yan dahil nag-iisa na lang at hindi dahil sa nag-iisa kasi ito po ay hindi painting. It's a handmade. Cross-stitch po yan na ginawa ng aking ina. So, kaya napaka-importante po yan sa akin. Lahat na po ng pictures namin nung ako ay nasa Pilipinas, nawala po yon when we are constructing our house. So nag-vanish siya dahil sa bagyo. So kaya nung last time na umuwi ako, hiningi ko na po yan sa mother ko at nilagay ko sa aking bahay. So pinalaki po kami ng aming mga magulang. Ayan po ang aming business. High school level lang po ang aking mga gulang. Ang aking pong inang ay first year high school lang po. Pero napakasipag naman niya. At dyan po kami nabuhay. Lahat naman po kami magkakapatid ay nakapag-aral. And I'm the youngest in the family. So, hindi po kami pinalaki ng aming magulang na kailangan mag-aral, magtrabaho ka. So, ang gusto niya po, aral-aral lang. Kasi ang thinking niya, pag nag-aral ka mabuti, magkakaroon ka ng magandang trabaho. So, lahat po ng mga kapatid ko, ganon, natapos naman po sila sa kurso na gusto nila. Until such time na, since ako po yung bunso, akala ko okay po lahat, So, nagkasakit din po ang aking ama. Age 54 pa lang siya nung nagkasakit siya. So, ang tendency, syempre, kung may pera ka, mauubos talaga yon sa medication. So, akala ko magiging okay na ang lahat. Kaya nga po yung libro, nagpadala nga po ako sa aking coach mentor, si Ma'am Kay, sabi ko, I want to have a copy of the book kasi na-curious talaga ako ano ba yung SSBY na libro. Merong hard copy that time pa nang nag-join ako sa IMG. At talagang ang laman, sa introduction pa lang, parang na-realize ko sa sarili ko, sana nung araw meron ng nakapagbigay ng financial literacy sa aking mga magulang para hindi siguro ako nag-suffer sa course na kinuha ko. So, hindi ko naman po pinagsisihan. But I want to be a dentist before. Yan po talaga yung dream ko nung bata ako. Yung white gown, makapagsuot niyan. Pero since ang nature po ng trabaho ng aming family ay tungkol sa garment, so siguro na nakalagay sa mind ng aking ina na parang pag pumupunta siya sa company, sasabihin niya, Aling Siling, meron ka bang anak na engineer? So meron naman pong anak na engineer ang aking ina, kaya lang po, hinahanap nila ay isang industrial engineer. So akala niya siguro ay iyon po yung makakapag-recover sa finances or yung sa yung pong business ng family. Kaya nawalan po ako ng choice. I beg my mother, sabi ko, pag-aralin mo ako, hindi ka magsisisi. So ako na lang po kasi mag-aaral that time, pero hindi po niya nakaya. Sabi niya, baka magdentista ka, pero yung gamit mo, hindi ko kayang bilhin. Kaya sinunod ko ang gusto ng nanay ko. Sabi niya, etong kurso na kunin mo, maganda to, magkakatrabaho ka kaagad. So, ginawa ko po yun kahit hindi ko gusto. Siya na rin po ang namili ng eskwelahan, dapat ipasa ko. Kasi sabi niya, pag diyan po ako sa eskwelahan, na yan, nakapagtapos,
ang matrikula, yung tuition fee po from the beginning to end, pareho lang. So computed na niya kung ano yung gagastusin niya. So pumasok po ako sa school na gusto ng aking mother. I'm proud mapuwans po, no? Kaya po yung tuition fee from the beginning to end, iyan po. But I didn't realize, sabi ko, ano ginagawa ko sa eskwelahan na to? Bakit kailangan kong humawak ng T-square? So wala po sa isip ko yon. But sabi nga po, you don't be afraid to give up the good to go for the great. So nagustuhan ko na rin naman po, ano, at nakapagtrabaho ako. So before I graduated, meron na akong trabaho kasi iyan ang sabi ng aking inang, sabi niya, sige, pag-aaralin kita. At the moment na nag-stop na po ako, ay malapit na po akong graduate, nag-stop na rin po siyang gawin ng business kasi talagang pabagsak. So hindi ko na rin po na-recover yon kasi nag-i-start pa rin lang ako. So I enjoy my job. So up to ladder din ako, nakuha ko yung highest position na pwede kong kunin sa company. So pero dumating po, kasi pag nasa corporate ka talaga, parang habang tumataas ka, hinahalta ka ng pababa, parang hindi natutuwa sa iyo ang mga kasamahan mo. So I decided na mag-resign po sa company. So that time, yung auntie ko po na dito sa Ireland, naalala niya po ang aking mother. Sabi niya, Siling, sino sa mga anak mo ang gustong pumunta dito? So I volunteer myself. Sabi ko, ako. Dahil ako pa lang po ang that time, ang wala pong pamilya. So I give up my job. So mataas na po yung position ko sa trabaho, pero hindi po ako nagpapigil sa boss ko. Sabi ko, any job, basta umalis lang ako. Kasi parang I feel na parang na-fed up po ako, ano, parang lahat ng time, uuwi ako sometimes 2 o'clock in the morning just to make sure the production na ship out po namin lahat at walang magkukulang. So ganun po yung naging storya ko nung ako'y nasa Pilipinas. Kaya when the opportunity knocks na nagkaroon ng job dito sa Ireland, hindi ko po yon tinanggihan. So naging OFW po ako nang pumasok ako dito sa Ireland. So naranasan ko, kaya shout out po sa mga OFW. Alam ko pong hindi mahirap kahit sa pagpaprocess pa lang ng papel. So dinaanan ko po yung prosesong yan. Dinaanan ko rin yung mga homesick. Kasi napunta po ako sa area na isang community, village lang, napakaliit. I came from the city. Parang after work, nadyan lang ang SM EDSA. Parang sabi ko, ano tong napuntahan ko? Sabi ko, Lord, tatagal ba ako dito? Pero since ang mind ko, may winning mind ako, sabi ko, ito, I think, mas magiging okay ang buhay ko dito. So, nakapasok naman ako sa Ireland na may trabaho. Napunta po ako sa company, no, with the help of my auntie. 2 auntie ko po ang tumulong talaga sa akin makapunta dito. So, may trabaho ako. I enjoy that job kasi no pressure. Pasok ka lang, uuwi ka, so wala na. Gagawin mo lang ang trabaho mo, sasweldo ka, and I enjoy the wages kasi super po talaga, no? I left the Philippines na nasa operation na po ako, operation manager, but the wages I'm getting when I work here in Ireland, 1 week lang kaya kong kunin yon. At mas mahihigitan mo pa kung masipag ka kasi marami pong overtime. But dahil nga po mahirap yung trabaho, hindi naman ako sanay sa operation, I started na general operative. Naramdaman ko habang tumatagal, yung kamay ko po, hindi ko na kaya siyang isara. Siguro dahil sa loob ng factory, parang sobrang lamig. Kung malamig po sa Ireland, temperature ay sabihin natin, nagwa 1 kami, 1 degree. Pero sa loob po ng factory, negative po ang temperature because this is a company na nagmamanufacture kami ng chickens. So dapat fresh. So we are distributor, biggest distributor sa island, like yung meron tayong Pure Foods, meron sa Pilipinas, ganun din po yung company na pinasukan ko, the biggest distributor of chickens in Ireland at nag-e-export din po kami. So, iyan po yung parang naging eye-opener sa akin. Sabi ko, I think hindi ako pwedeng tumagal na general operative. Sayang yung aking pinag-aralan. That's why when the opportunity opens on me and the same company, in-applyan ko as reliever, yung office job. So, nag-start po lang ako ng reliever kasi po dito, buti na lang po talaga ang mga Irish, ayaw po nila yung nag-o-overtime, ayaw nila basta pag uwian na, uwian na.
So, ako po yung naging reliever when I started. And tumagal po ako. Nagustuhan naman ng aking boss ang aking performance. Kaya talagang lahat po ng trabaho sa office, natutunan ko po yan unti-unti. So sabi nga po, if you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. So ang lahat ng mga OFW, I salute you kasi ang dami, alam ko po yung hirap na maging OFW. So OFW po ako sa Ireland for 5 years. So ang dami ko po talaga na talagang sinacrifice para lang ma-achieve po yung aking goal. For me to have a winning mind, dapat po gawin ko ang lahat. So until such time, year 2005, nung magkaroon po ako ng anak. So I'm a single mom. So it's a mixed emotion kasi parang masaya ako, ayan na yung anak ko, pero at the same time I'm sad for my family kasi alam ko na hindi man sila magsalita, pero alam ko yung heartache sa nangyari sa akin. So parang dahil po diyan, mas lalo akong nagsikap. Wala nag-question sa akin anong nangyari, what happened, or what, wala po talaga sa family ko. But para po maibsan yung sakit, buti na lang po, meron po akong kaibigan. Siya po, kasi I suffered financially, emotionally, at least meron po ako, yung best friend ko po na nati dito, si Lisa. So siya po talaga yung nakatulong sa akin para labanan po kung ano yung nangyari that time sa akin. So, I choose to keep my son. So sabi ko, kahit OFW ako, gagawa ako ng way. Bakit? Gusto ko pong makita kung ang growth, parang habang lumalaki yung anak ko, gusto ko kasama siya. Marami po kasi talagang OFW na inuwi po yung kanilang anak. Pero ako, I never surrender. Sabi ko, gagawin ko ang lahat. I talk to my boss, I arrange my time. Sabi ko sa kanya, kailangan from fresh kasi po that time po dito nga po sa amin, fresh ang tawag dun sa alagaan ng bata. So nagsara po siya, kakabalik ko pa lang sa trabaho. So ang problema, sabi ko, saan ko iiwanan yung anak ko pag magtatrabaho ko? All my colleagues at work, they help me. Parang may isa po ako makita na babysitter, nag-iisip na po ako or mga kasamahan ko sa trabaho, naghahanap din po sila, sino ang susunod na babysitter? Kasi napakahirap po, it's very expensive na mag-keep ng bata dito sa Ireland. Napakamahal po ng babysitter, napakamahal ng creche. Pero sabi ko, I can do. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko iuwi ang anak ko no matter what will happen. So I started to find another job. So from one job, pumupunta po ako. Maraming part-time mga aking pong nasubukan. Kahit po, nag-ano rin po ako sa mga restaurant, cashier, everything, lahat po yan. Sometimes meron akong second employer, sabi niya, Risa, we need you. So Thursday night, parang may pasok ako Friday morning. So ang nangyayari, hindi po ako makahindi kasi ayoko mawala yung trabaho. So kinabukasan sa talagang trabaho ko talaga, minsan inaantok ako, nasa harap ako ng computer, minsan napipikit ako kasi kulang ako sa tulog. But everything of that, ginawa ko para lang makip po yung anak ko. So natulungan ako ng aking kaibigan to look after my child as well. At the same time, unti-unti po, dumating na rin yung family ko. So I feel I'm relieved nang dumating unti-unti ang family ko dito. Sister ko nakapasok na, yung family ng kapatid ko nakapasok na. So ang hirap po kasi ng pakiramdam na minsan since I ask ng favor sa aking boss na kailangan lalabas ako, dadaling ko ang anak ko, tapos break time. Tapos iba po yung oras ko, binigyan niya ako ng special treatment. The worst thing lang is, may special treatment ako, hindi ako makahindi sa kanya. Pag kailangan mag-stay ako lang po talaga napapag-stay niya sa loob ng opisina. So one time, I need to stay. Ang anak ko nandoon po sa after school. So I rang them, pero nang sunduin ko anak ko, siyempre nakita ko hindi na po happy yung mga naiwan sa kanya kasi siyempre I understand na kailangan umuwi rin din sila sa family nila. So I said to myself, hindi tama kasi parang parang nakakalimutan ko yung anak ko dahil din sa trabaho ko. So I still go on po ang life at nakatulong po ang family ko. So lumipat ako sa area na kung nasasaan ang aking family kasi alam ko sila rin po makakatulong sa akin kung paano ko po maalagaan ang aking anak.
So, ang aking pong mindset, dahil nandiyan na po ang family ko, iba po nung araw. Binibili ko po yung mga bagay, eh, typical na OFW, hindi po ba? Bili tayo ng bili ng mga bagay kahit hindi natin gusto. Nagpapadala tayo ng balikbayan box, nasa libre po rin po natin yan ng SSBY. Na ang sabi nga po diyan, madalas wala naman tayo niyan, pero bakit pinadadala natin sa Pilipinas? Ganyan din po yung mentality ko, ang mindset ko noong bago ako maging IMG. Nagse-celebrate po ako ng birthday, anak ko lalo na. Parang sobra-sobra, very extravagant. So, June po kasi birthday niya, so kaya tinatapat ko pag mentras na uuwi ako ng Pilipinas, very seldom po talaga ako umuwi kasi yung mother ko naman nadadala namin dito. So, pero pag sina-celebrate ang birthday ng anak ko sa Pilipinas, napakalaking celebration. Na sometimes, one time sabi niya, "Mommy, I don't want to celebrate my birthday in the Philippines kasi wala naman siyang kilala." So, ganun din po. Pero since nga kinip ko rin yung promise ko sa aking inang, so natapos ko po yung bahay. I have my house in the Philippines. So, ang naisip ko lang po nung matuto rin ako, sabi ko, bakit nga ba nagpagawa ako ng malaking bahay, wala naman nakatira. So instead na maging asset siya, ang tingin ko na po, ay totoo, liability siya. Kasi nagbabayad ka ng mga kuryente, pero wala namang nakatira. So, nagkaroon din po ako, ginamit ko po yung mga loans. Yan ano, mayroon pong tinatawag na credit union dito. Ang ibig sabihin po nun, yung co-op po sa Pilipinas. So member po ako since nang dumating ako dito at lagi po ako naglo-loan kahit alam ko namang wala akong paggagamitan. Sometimes hawak-hawak na. Ang dali-dali po kasi dito mag-loan, parang ipamimigay po sa iyo yung pera. Hawak ko na yung pera, tatanungin ko ang sarili ko, anong gagawin ko sa pera? Is just to add yung credit limit, di po ba tumataas pag naglo-loan ka? Gano'n po yung mindset ko noon. Kaya nangyari po, natulungan ko na rin po ang kapatid ko na magkaroon ng bahay niya kasi siya po yung naglo-look after sa aking inang. So parang sabi ko, reward ko sa kanya. Kasi yung mga bagay na hindi ko kayang gawin, ay siya po yung gumagawa. So hanggang dumating po na parang third time since po nang umuwi ako, pangatlong beses, nauuwi po ako sa Pilipinas. Mahilig na rin po ako sa mga investment. Pero yung investment na kinukuha ko, hindi ko alam, mali po pala. So, nakita ko po yung aking kaibigan, actually si Coach Maritic, siya po ang nag-introduce sa akin ng IMG, no? So, nakita ko po yung post niya sa Facebook kasi sabi ko, uuwi ako at dapat pagbalik ko, may bago akong investment na dala-dala. So, nakita ko yung post niya, nagandahan ako at nag-inquire ako. Pero, inquire lang po ang gusto ko. At dahil sa pag-inquire na yon, kinulit na po niya ako. Araw-araw na niya po akong kinakausap. Hanggang dumating po yung time na umuwi na ako ng Pilipinas. That was year 2017, April po yan. So, dinala niya po ako sa IMG office natin sa World Center. So, hindi ko po sana siya pauunlakan kasi kaya po ako umuwi ng Pilipinas is to have bonding with my brother and my mother. Kasi very ill po that time mga aking kapatid, yung aking pong kuya. He's the eldest brother of mine. So, yun po ang reason na hindi ko po dapat umuwi. Talagang napauwi niya ako, wala pa sa oras. So, dahil po sa kakakulit sa akin ng aking mentor na si Coach Maridic, pinagbigyan ko, sabi ko, sige, long time, para pong 2 decades na po kaming hindi nagkita. So sabi ko, sige, pagbibigyan ko. Sinama po rin namin ang isa pa naming kaibigan. At nakinig po ako ng financial literacy. So, na-invite na po ako dati sa isang webinar dahil hindi ako interesado. Parang baliwala lang. Pero nang magpunta po ako sa World Center, nakinig ako. Ang speaker po that time, hindi ko na nga po matandaan, pero talagang tagus sa puso lahat ng sinabi ng speaker. Akala ko po kasi noon, lahat alam ko na. Kaya naintindihan ko. Sabi ng aking mentor, sabi niya, friend, attend tayo ng partners training. May appointment po ako ng araw na yan. Hindi ko siya mahindian. Kasama niya po kasi yung kanyang husband. So, saka yung aking kaibigan, sabi niya, sasamahan na lang daw niya ako sa appointment. So, umattend po ako. Sabi ko, sige. Dahil hindi po kasi ako mahilig maghindi, mag-regret sa tao na parang hindi pwede.
So, pinattend niya po ako at pinapunta niya po ako sa harapan. Sabi sa akin, "Why did I join IMG?" Ang totoo po, hindi pa po ako member niyan. So, baka una-unahang punta ko po, hindi po ako member. So, yun po pala ang tip. Sabi ko, dapat pala gano'n ang gagawin kasi dahil po diyan, parang sabi niya, ang sabi ng speaker, "Why did you join IMD?" So, napakababaw po ng reason ko. Sabi ko, "I want to invest yung properly kasi nakita ko maganda." Yan lang po yung sagot ko. So, umalis po kami at nang umalis po ako, bago ako umalis ng bahay, talagang binigyan na po ako ng everything forms ng aking kaibigan. So, sabi ko, "Bigyan mo lang ako ng 1 month." Dahil lang bago po ako nakapunta ng IMG office, nakapag-close na po ako ng isang investment ko sa ibang company. So, very broke po ako that time kasi dalawa po sa family namin ang may sakit. Yung kapatid ko, but it make me realize sa sinabi ng speaker, tama nga po, kung wala tayong financial literacy, ganyan-ganyan po ang nangyari sa aking kapatid. So, maganda po ang trabaho niya, engineer siya sa abroad. So, 54 years old siya, gusto niya mag-retire early at pupunta sana siya dito sa Ireland, pero nagkasakit siya. Lahat ng investment na meron siya, nawala po yun. Kasi napakabata pa niya. So, inilaban po namin siya, no, na parang na ICU pa siya, kaya talagang lalong lumaki po ang aming bills. So, tatlo kaming magkakapatid na nagtulong-tulong. At the same time, ang nanay ko nasa kabilang bed, nasa kabilang room. Sa dalawa po siya na aking pinupuntahan that time. So parang doon ko na-realize why is it important to build a financial foundation. So tagos po sa puso ko. Kaya nung bumalik po ako talaga, sabi ko, sige, gagawin ko yan. So yan po, no. Kaya po, nagpunta ako, sinabi ko, why did I join IMG? Pero hindi pa po ako member ng pinagsalita nila ako dyan. So, bakit nga ba ako tumagal po sa IMG? Because of the learnings. Yan pong 5 E's natin, education. Ang dami po talagang nabago sa akin. Nung araw, kala ko, sabi ko naman, nasusupport ko po ang aking anak. Nabibili ko kung ano ang gusto niya. Hindi naman po siya spoiled kasi alam niya kung gaano kahirap ako nagtrabaho. So, nakakapag-travel naman po kami sa ang lugar namin gustong mag-travel. So, akala ko lahat na, akala ko secure na ako. But when I heard the 2 E's of life, doon po ako parang binuhusan. Sabi ko, paano nga ba? Nag-iisa anak ko, single mom ako, paano ang anak ko kung biglang mawala ako? So natutunan ko po lahat yan and how to take God and myself first. At in-execute ko po kung ano ang aking mga learnings. I access to different products na kailangan ko. Kala ko lahat ng mayroon akong mga insurance. Akala ko kahit pala 6 siya, kulang pa rin ang i-compute ko po siya. Sabi nga, don't let your learning to lead to knowledge, let your learning lead to action. Kaya kung ano po natutunan natin, it's very important, i-execute po natin kung gusto po nating may mabago. Have a winning mind. Kailangan po may mabago sa atin. So, yan, in-apply ko po talaga. In-apply ko rin para na ang lahat ng building blocks, itinama ko siya. So, hindi po ako nagta-typings nung araw kasi kahit po Catholic, by faith talaga po, hindi ko po nagawa yan. Pero dahil sa IMG, tinuruan niya ako to do the proper typings. So, siksik, liglig at umaapaw, totoo po yun. Kasi kada ginagawa ko yan, blessing overflow ang bumabalik po sa akin. At dahil po sa learnings ko, natutunan ako ng proper management ng pera, at least po, sa tagal ko po dito, may bahay po ako sa Pilipinas na walang nakatira, liabilities na po yun, dito po ako at nangungupahan. So, I start up, thanks God, inalaw niya ako kasi na-increase ko rin po ang aking cash flow na magkaroon ng sariling bahay po dito. So, at least alam ko naman po kasi ang anak ko, feeling ko, hindi na po siya rin uuwi ng Pilipinas kasi dito na rin po ang kanyang mga kaibigan. So, ang culture niya po ay dito na. Though, Filipino pa rin po siya by heart. So, entrepreneurship, bakit po hindi? Nung maintindihan ko kakada learnings ko, naintindihan ko po yung vesting right. Masipag po tayong mga Pilipino, tayo pong mga OFW, masipag po tayo.
So, nung nandito po ako, inalam ko paano po ako magiging permanent at maging resident or citizen dito para po sa anak ko. Pero lahat po ng paghihirap ko, hindi ko naisip yon na paano, knock on wood, isang araw, biglang mawala ako. May mga investment ba nga po ako, pero enough po ba yon? So, yung pong vesting right, ang napakaganda po sa IMG. Parang, yan po yung parang pwede kong i-transfer, ipamana. Ang tagal ko po naging nagtrabaho sa corporate po sa Pilipinas at dito po. Pero naisip niyo po ba, kayang-kaya po tayong palitan ng ating employer kahit isang iglap lang. Pwede pong mawala lahat ang sipag natin, hindi po yan maaalala ng kumpanya. Only in IMG I realized the vesting right. Iyan po ang posibleng makapag-save sa anak ko. Dahil 16 years old pa lang po siya, malayo pa po yung tatakbuhin niya para po makapagtrabaho siya sa sarili niya. Di po ba napakaganda niyan sa IMG? At yan pong mga benefits. Ako po talaga tuwang-tuwa na magkaroon ng 48 benefits, 43 to 48. So bakit? I'm an international member. Kaya nga po hindi ako pumapayag ang ang kasama po namin na pag nag-member po na dito ka sa ibang bansa, talagang dapat po ay maging international. Dahil po dyan ay may worldwide protection po tayo. So in-apply ko rin po yan kasi nasabi ko rin, pupunta ako ng trabaho, kailangan ko mag-drive. So prone po ako sa accident. At hindi lang naman po talaga sa pagdadrive, ano, pero sabi ko, sino sa mga kapatid ko ang pwedeng magbigay sa anak ko ng 600,000 kung may mangyari sa akin? Naging OFW ako pero ang benefits po ng na ibibigay sa OWA hindi po ganyang kalaki. Kaya sabi ko, only in IMG may worldwide protection ka. Kaya po tayo, kung ang mga member po natin ay international, wag po tayong papayag na maging Philippine member lang siya. Dapat po ay international din ang i-apply. At dito po, nasubukan ko rin to, year 2019, nabigyan po akong chance umuwi ng Pilipinas. Nagamit ko po yun, ano? Nagpunta lang po ako sa Kaiser, nagkaroon po ako ng allergy. Wala po talaga akong binayaran. So sabi ko, saan ka pa pupunta? Lahat ay nasa IMG na. Kaya po, I stay long enough po sa IMG. So you're surrounded ng environment. Yung tip is po natin, ano? So ang mga kasama mo dito, same mindset. Hindi ka hahaltakin kung saan-saan ng mga mamili. Dahil nung araw, mahilig din puro ako sa mga sale. Pareho na po ang mindset namin. Ang ating pinag-uusapan lang dito, paano mo ipa-practice at yumaman ka, no? Gamitin mo ng tama yung perang pinaghirapan mo. So, paano po ang nangyari sa Team Ireland? Paano po kami lumaki? So, ang aming pong team, hindi naman po ay paloob lang sa Ireland. So, meron din po kaming mga member na nasa iba-ibang lugar na rin po. Pero, tinanong ko po ang member ko, sabi ko sa team, ano ba, palitan na ba natin yung ating name? Sabi nila, hindi, kasi dyan tayo nagsimula. So, kinip po namin na tawagin kami na Team Ireland. So, ganyan po aking ginawa. Personal development. Dito po sa IMG, wag mo po ang personal experience ko, wag mong intayin na matutunan mong lahat. Kasi minsan po meron ako na nagsasabi sa akin, pag-aaralan ko muna bago ko i-share ang IMG. Hindi po, unti-unti po darating yan. Sumunod ka lang po sa system. Be coachable. Yan po ang ginawa ko. Sabi po ng aking mentor na si Coach Mariby, maggawa ka ng 100 share list. So, nung bago ako, sabi ko, bakit? Pero gawa po ako. Hindi ko na po inalam kung bakit. Gawa lang po ako 100 share list. Sabi po ng aking mentor, saka po ng mentor ko na ang aking pong SMD na si Ma'am Kay, sabi niya, Risa, share it to 10 people in 7 days. Magkakaroon ka nitong campaigner shirt. Na-challenge po ako, challenge nila ako 1 linggo. Since dahil po ako ay mahilig na, nung nag-start po ako sa IMG, mahilig po ako dati talaga ng telenovela. So, sino po nakaka-relate dito? Kasi kami pong nasa abroad, mahilig po kami. Yan po yung diversion namin. 3 telenovela po, isang gabi ang pinapanood ko. Nagbabayad kami ng TFC para po manood niya. Pero na matuto ako sa IMG, tinigil ko po yan. I listen to audio talks regularly, lahat po sa YouTube, lahat po ng ating mga mentor, paulit-ulit yon. Kahit po sa sasakyan,
Ang anak ko po, that time is 12 years old pa lamang. So, pag nagta-travel po kami, papunta po sa aking partner, dahil ang bahay po ni Martin that time, 2 hours po ang travel. Every weekend, ganyan po ako, up and down, up and down. So, nakikinig po ako sa mga audio talk. Lahat ng pwede kong pag-aralan na nasa YouTube, lahat po naka-upload. Pinakikinggan ko po yan paulit-ulit. So, I attend regular meetings. Ito pong past 30 days past part checklist, ginawa ko po muna yan para sa sarili ko. Hindi lang isang beses nag-MOFC, paulit-ulit po. At nakinig po ako sa partners training. Your story inspired me. Yan po, sabi ko, kung kaya nyo, makakaya ko rin. So I applied this, yung ating pong shared system. Yun nga, nagkabinigyan po ako ng aking SMB, ng white share. Ano po ginawa ko dyan? Sabi niya po, share ko sa 10 tao. Hindi ko po naintindihan. Ang ginawa ko, nag-MOFC po ako. Kasi naintindihan ko na po kahit paano. So may naniwala naman po sa akin. 10 person na ginawa ko po nung nag-uumpisa ako, 8 na po doon ang napa-member ko. And apply the Giant CEO Shirt. So ayan po, keep on, ganyan din po ang ginagawa ko sa aking team at nandun na po ako sa green. So, sila po yung aking mga unang na-approach. Ayan po ang aking best friend, si Lisa. Siya ang kauna-unahang naniwala sa akin sa IMG. At siya na rin po ang kauna-unahang kong MD. Ayan po si Coach Annabel at ang kapatid niyan si Celia, si Mildred. Lahat po nandito, no? Sila dyan po ako nagsimula sa kanila. Sa kwento-kwento lang, kinuwento ko lang how IMG helps me. At nakita ko paano po ang tamang pag-build ng foundation, ganun po, i-share ko rin lang sa kanila at thanks God, naniwala po lahat sila sa akin. So, I conquer my fear on public speaking. Ayoko po talaga na nagsasalita sa maraming tao. Kahit po 5 people lang mag-explain, hindi ko po kaya yan. I have fear. Kahit po nung high school ako, sabi po ng teacher ko, Risa, ikaw ang student teacher for the week. So math subject po yun, ano? Tinanggihan ko yung teacher ko, sabi ko, hindi ko po kaya talaga. So I know how to do it, pero I don't know how will I explain. So kaya naghanap po ako ng where to conquer my fear. Hindi po para maging expert, hindi po nyo kailangan maging expert para po gawin nyo ang mission ng IMG. I concur. Natagpuan ko po si MCB and I'm very thankful. Natuturuan niya po ako how to conquer my fear for public speaking. Ganon din po sa tubig, takot din po ako kasi muntik na po ako malunod. So I have fear on water. Kahit po yung anak ko, gustong-gusto niyan mag-holiday kami sa beach. Ang galing po niya kasing lumangoy. Ako hindi po marunong. Kaya may mga fear din po ako. Yun po yung aking mga weaknesses. At I add mentors sa FB. Lahat po ng makita ko na parang nag-partners training, hinahanap ko na po yan after. Ginagawa ko po, add ko po siya. And I balance my time with IMG and my family time. So after 18 years po kasi na nagtrabaho ako sa first company, nag-resign po ako. At lumipat po ako ng ibang trabaho. Akala nga po ng aking mga coaches ay magpo-full time na po ako sa IMG. So ang ginawa ko, bakit po ako lumipat? Para po magkaroon ako ng bonding sa aking partner. Same company na po kami nagtatrabaho. Ginawa ko po, yung journey going to work, since siya na po yung magdadrive, at going back to home, bonding na po kami. Magkwento ka na, makikinig ako sa iyo habang tayo nagbabiyahe. At pag nasa bahay na po, habang kahit ako ay nagluluto, kailangan may tinatawagan ako. Kailangan may kinakausap ako. At pag dumating na po yung oras na may kakausapin ako, ayan, I include my family. Ang kailangan lang naman po kasi, usi po kasi siya eh. Tinitingnan niya sino kausap ko. Ini-involve ko po siya. Pag nakita niya na kung sino kausap ko, happy na siya. Papayagan na niya po ako magsalita o gawin ang IMG ko. So, ganun po, I involve my family and even my son, I involve sa mga small things, may pinaayos ako sa kanya, siya na po ang gumagawa sa akin. So, minamaximize ko po yung aking time. Kasi nga po, ako po at ang aming team ay full-time na nagtatrabaho. Wala po dito na full-time pa sa IMG. But eventually, yun po ang aim ko, maging full-time na rin po sa IMG.
So be positive lang. Yung magiging positive ang magiging key mo for your success, and be confident. May mga mentor naman, no? Tuturuan tayo ng ating mga mentor. So ask lang po tayo. So ayan po ang aking mga kauna-unahang mga coaches na nag-start po ako 3 years ago. Ang aking mga believer na naniwala rin po sa mission ng IMG, at sila po ang tumulong paano po palakihin ang team. So talaga po nagbibigay po ako ng time sa kanila, talagang mini-mentor ko rin po sila, at unti-unti po nag-grow din po kami. So ano pa po ba yung ginawa namin sa team? Paano nga po ba siya nag-expand, nag-explore? So I bring my team to the meeting. Leaders call, partners training, MDS-MD meeting, lahat po ng klaseng meeting, wala po kaming pipiliin. So, pero sabi nga, kung dadalhin mo ang team mo sa meeting, dapat nandoon ka. Kasi hahanapin ka nila. Na-experience ko po yan one time. Sabi po sa akin ng aking coach, Coach, wala ka dito, nasaan ka na? Pero nandun po ako. So talagang proof po na hinahanap po tayo ng ating mga member din. Kaya ganyan po ang ginawa ko. Sabi ko nga po, when Sis Lucy told me, Sis, mapapanood mo na ang leaders call, tuwang-tuwa po ako, kasi iyan po yung gustong-gusto kong gawin noon na hindi ko magawa kasi 3 o'clock in the morning po yan. Hindi ko po kayang gawin dahil magtatrabaho ako, magsasuffer naman yung health ko kung mapupuyat po ako lagi. Kaya I appreciate na magkaroon po ng leaders call replay. At kahit nagtatrabaho po ako, nag-start po ang leaders call 10 a.m. in the morning here. So, before break time ko po, mini-message ko na po ang team na tayo na sa leaders call, yung mga hindi pa naka-attend. So, ako rin po ganon. Bakit ko po malakas ang loob kung yayain sila? Kasi uma-attend po ako ng leaders call. Nasa trabaho, I'm working in the production area sa office po, So, ang hirap po ng signal, nasa Bay Area po kasi ako, Bay 18. So, ang akin pong telepono, talagang na isang sulok po, may malapit po na bintana sa akin, nilalagay ko ang telepono dyan. Yan lang po ang area na makaka-access ako ng signal. At habang nagtatrabaho, nakatayo po ako. So, ang leaders call po ay 2.5 hours. 2.5 hours po ako nakatayo. Kung ating pong partners training ay 2 hours, 2 hours din po ako nakatayo at kahit ano pong meeting. Bakit po? Kasi para madali ko pong i-access ang aking telepono pag biglang hihina ang signal. I'm thankful kasi dun sa trabaho ko po ngayon, ay natuwa ako. Kasi ang mga kasama ko po, mga millennial. Ako lang po pinakamatanda. Nasa 20s, 25, 28 yun po at mahilig po sila makinig sa music. So sabi ko, wow, makakapag-leaders call na ako kasi nakita ko nag-headset sila. So I invest for a wireless headset na akala nila nakikinig ako ng music. Lahat po kami naka-headset bago habang nagtatrabaho. Hindi nila alam, sila nakikinig ng Spotify nila. Ako po ay nagli-leaders call every day. So tuwan-tuwa ako. At yung pong table kasi, pwede naman po yan na ma-maneuver po yan up and down. Kaya talagang I'm very thankful. Dinala ako ni Lord sa company na kahit ginagawa ko po ang IMG, nakakapagtrabaho po rin po ako. So yan po yung ginawa ko. Araw-araw talagang nire-remind ko po ang team para po umattend ng mga meeting. At every morning, chine-check ko na ano po yung mga messages. Alam po ng team na ako ay available lang from 8 p.m. to 11 o'clock. Yun po, gising po ako niyan. So, follow the system. So, kung ano po yung ginawa ko sa sarili ko, ganun din po dapat ang ibigay po natin sa ating team. So, kung kasabi mo sa team mo, mag-qualify ka ng AFT, mag-qualify ka ng Trainers Academy, ikaw hindi ka nagka-qualify, mahihiya po ako talagang sabihin sa kanila, i-qualify mo ang Trainers Academy. So, sabay-sabay po kami. Lalo na po pag may mga bago, talagang pinupush po namin na i-qualify ang Trainers Academy. Kasi napakagandang training. Training na hindi natin maririnig, kundi po lang doon sa Trainers Academy. So pag sinabi mong mag-workshop, dapat nakapag-workshop ka na. Wealth creation. Dito po sa wealth creation, nahuli po ako dyan. Sabi nga po sa akin ni Coach Rusty, Coach, tapos ka na ba? Tapos na ako. Dahil po, that time,
unti-unti na pong lumalaki yung team. Nauubos po yung time ko rin po paano i-train sila isa-isa. Pero hindi pa ako nag-give up. Sabi ko, wag niyo akong istorbohin. Bigyan niyo lang ako ng isang linggo, tatapusin ko ang wealth creation ko. At natapos ko po yun. Kaya po, ang lakas na ng loob ko. Dapat kayong lahat tapos. At hindi lang po isang beses. Ang ginagawa ko rin po, pag nagwo-walking or nagja-jogging, nagpe-play po ako ng wealth creation. That time po yung workshop na uulit-ulit. That's one of the reason bakit din po ako umuwi ng Pilipinas year 2019 bago mag-pandemic. Kasi gusto ko pong tapusin yung workshop. So hindi ko po siya nagawa, hindi ko po siya natapos. At I prayed, sabi ko, Lord, sana magawa ko po yung workshop. Kailan kaya uli ako makakauwi hanggang mag-pandemic. And I'm very thankful when I heard na nasa system na natin siya. So natapos ko po ang workshop ko dito sa online. Ginawa ko, kung hindi ko po, kasi sabi ng kapatid ko, Risa, workshop ka, maiiwanan ka na ng eroplano. So hindi ko po natapos yung huling workshop. Bumalik po ako ng Ireland after na mag-visit ako na hindi ko po natapos ang aking workshop. But I'm thankful when I heard na pwede nang gawin online. So check their development. Ang ginagawa ko po, hindi po nila alam kasi nati-check naman po natin sa system, di ba, kung sino na po yung natapos. So sabi, ang ginagawa ko, nasaan ka na? Hindi ko sinasabi sa kanila, tinitignan ko para malaman ko kung ginagawa nila. They have to follow the system. So do what is right para mag-grow ang team at mag-grow din ang team nila. Ganyan po, araw-araw ang ginagawa namin sa team. I only have few times, but I will do it to myself na dapat na ma-maximize ko po yung aking time. So meeting, team bonding, sumustahan, at lahat ng team activities. Hindi po pwede, hindi po ako pumapayag kahit po minsan ay busy din ako dahil sa personal things. Make sure kahit po ilan lang ang attendees, hindi po papalagpasin na walang meeting. So every Sunday lang po kami nag-meet. Ang aming activities ay Saturday, Sunday at weekdays by request. So talaga po, diyan po no, parang diyan po na-build ang aming team. Talagang kaka-meeting namin hanggang dumating ang time, once a month, nagkakaroon po rin po kami ng tanghali na meeting para po sa aming team na nasa Pilipinas. Kasi ginagawa po namin yan, 6:30 p.m. ng Sunday evening, Ireland time. So paano naman po yung team namin na nasa Pilipinas? Kaya naggagawa po kami ng way paano namin din sila inimit. So wala pong excuse kahit po minsan na-feel ko na one time na nagkaroon ako ng vaccine for the COVID ay iba po yung pakiramdam ko pero tinapos ko yung meeting. After po niyan ay talagang nanginginig at natulog na lang po ako. So ganun po, malaki po ang impact na uma-attend lagi ang team, ang member natin sa meeting. At lagi nyo po, ako at madalas ko talagang ginagawa, meeting na, iniisa-isa ko, personal touch. So kailangan pakiparamdam natin sa ating mga member, hinahanap ka ng nanay mo, kailangan umattend ka hanggang maging habit na po nila. So, ayan po, before pandemic, nagkakaroon po kami ng mga field training. Dinadala ko, ayan si Coach Annabelle, si Coach Mariette, si Mildred, lahat po yan, yan po ang aking mga inakay. Dinadala ko po sila pag nagti-field training. Bakit? Para rin po matuto sila kung paano ko po ginagawa. Mag-observe. So, pag niyaya ko naman po sila, parang ang nakalista na po ako sa mga asawa nila. Sino kasama mo? Si Risa na naman. So, pero in a good way naman po yon. So, dala-dala ko sila kahit sa ako magpunta. Na-stop lang po kami na magkaroon na ng restriction kasi dito po sa Ireland talaga, pag sinabing bawal, bawal. Mapipinalize ka. You have to be fined ng 2,000 euro pag nahuli ka po sa road. Kaya hindi po natin dapat suwayin. At natuwa naman po din ako kasi doon po lumaki ang team nung panahon ng pandemic. I assist and train and do follow-up. So wala po akong time sa umaga, talagang 30 minutes lang papasok ng pagising ko, 30 minutes na lang natitira. Tine-check ko po yun. Nag-aasa ko sa mga mentor pag may mga question ako. Then, ang ginagawa ko po ay talagang yung break time ko, which is 30 minutes lang, lunch break ko, doon po ako nag-check. Hindi lang po follow-up para sa aking mga
nasa share disco din, pati yung mga mentor na mga coaches na nagra-run din po. So si Coach Rusty, naturuan niya po ako yung video call. So maglilib ng message po at I find it effective. Meron po akong na-close dyan na maging member dahil dyan. Kasi ang feeling ko po, personal touch din po siya na parang mag-leave ka ng message. So talagang para sa kanya, maririnig niya ang boses mo. Ganun po madalas ang ginagawa ko. And pag nagsumagot siya, I arrange appointment na po sa kanya. So never miss big events or convention. Nag-effort po talaga ako na umuwi ng year 2019. Ang pagkakaiba lang po natin, kami pong nandito sa Ireland kasi karaniwan po ng mga coaches and mentors ko, mga citizen na rin po dito. So hindi rin po kami basta-basta nakakauwi, no? Kahit gustong-gusto po namin umattend ng mga convention, I did pray hard po talaga na makauwi ako ng 2019 kasi inggit na inggit ako sa mga uma-attend ng convention. So a year ahead, nag-book na po ako ng holiday sa boss ko. Sabi ko, uwi akong Pilipinas. Bigyan mo ako ng mahabang time. So I was shocked nang makita ko gaano kalaki o gaano karami uma-attend sa convention. Doon po ako para talagang nag-boost po talaga, sabi ko, ganda-ganda talaga ng IMG. Kaya subukan po natin na umattend po ng convention, dalhin po natin ang ating team. At lalo na po na magkaroon ng online. Pinagdasal ko rin po yan. Sabi ko, Lord, sana next time online na ang convention, lalo na po sa mga team na gustong-gustong umuwi na hindi talaga makauwi dahil sa kanilang mga employer. So answered prayer po talaga ang IMG. Lahat ng hiniling na ibibigay. So nagkaroon po ng online convention. So napa-attend ko po mga team kasi wala nang excuse. Sabi ko, attend kayo, marami talaga kayong matututunan. Kaya po talaga last December, diyan po talaga lumakit ang team. So keep it simple para ma-duplicate ka. Hindi pwede namang gandahan mo. Simple lang ang ating i-apply para sa ating team. Sabi nga, ask for help, not because you are weak, but because you want to remain strong. So ginawa ko po yan sa team. So nag-ask po, nung nakita ko po lumalaki na ang team, nag-ask po ako sa mga mentor, I need your help. So paanong paraan nila po ako natulungan? So they started to create po ng mga small group chat din para meron po silang personal touch sa mga bagong member. And I ask help po sa mga mentor. Lahat po ng nandito, nasabi ko, pag nakita niyo na sa SMD group chat, ang mga parang ano po yung announcement, ilagay na po niyo sa ating group chat. Kaya tuwing umaga, wala na po akong ginagawa. Sila na po naggagawa niyon, post sila, tinitignan ko. So parang minsan nasabi ko, oy, ito palang ano natin gagawin ngayon o itong week na to. So ganun po, no, ask help. Saka marami na rin po kaming na-develop sa team. Meron na po kami mga millennial din na ang gagaling talaga. So, marami pong support. And be patient. Patient is a key element of success. So, kung po sa promotion, ito po lagi ko natutunan ko rin po to kay Ma'am Teddy, yung patience. Focus on your vision. So, siyempre po, no, iba-ibang personality na po ang pag lumalaki ang team. Iba-iba po ang personality, may naiinit sa promotion, iba-iba po, no? Kaya sabi ko nga sa kanila, I reveal my secret. Sabi ko, wag kang mainip. Ako nga na-promote ng MD 4 months. Kaya ikaw 2 months pa lang. Darating din yan. So, yun po, no? Have a patient din po. And be persistent. Continue in spite of difficulty. So, last weekend, I got a shattered news sa team. Bali po, isa po sa aming mga coaches na ang laking contribution po din sa team, ay nakuha ko po yung news. Talaga pong emotionally affected ako. But show must go on. Meron po kami mga scheduled trainings. Hindi po ako nagpahalata sa team, pero deep inside, nasaktan po ako, no, sa news na narinig ko. Kasi malaki po ang naiitulong niya po sa aming team. So, alam ko rin po na meron kami mga completion ng mga runner ng MD kasi July 31. So, hinanap ko po yun. So, I shout for help. Ayan po, si Hyacinth. Talagang nagpatulong po ako sa kanya. Parang may tinapos po kami kasi hindi po namin alam na hindi pa na-process at meron din po yung for qualification sa Trainers Academy. So, nanginginig ako kasi sabi ko magto 12 o'clock in the midnight na sa Pilipinas. Kailangan matapos to. So, I saved 3
members, 3 new members para ma-qualify sa Trainers Academy. Dahil po yung persistent na dapat po gawin ko kung ano yung tama in spite na meron akong dala-dala sa loobin ko. So kailangan titingnan ko rin po, hindi lang po para sa akin sarili, para sa team. So natapos po namin lahat. Ano po ang time? 5 minutes before 12 midnight. Natapos po namin with the help of the Lord. So ganun po ang ating gawin. And now, yan po, pakilala ko sa inyo ang Team Ireland. Yan po ang mga active member, mga leaders namin. So hindi lang po kami, kaya nga po hindi lang po sa Ireland pero majority po ng aming leaders ay nasa Ireland. So meron na po kaming leaders North, South, East, West. So pero marami pa po na dapat na i-inquire kami. Kung meron po kami na couple power, meron din po kaming mother and daughter. Ang gaganda po ng mga istorya niyan, ano? Kung paano po na-transform ni Coach Marnie ang anak niya. At yung mga ibang coaches din po natin, si Tess po, si Hazel, mother and daughter, marami po. At syempre, kung may mga mother and daughter at merong couple power, kami din po syempre mga single mom na nandito rin po. Marami. So kahit po, ayan, no, mga bago namin, si Coach Tess, kahit saka yung anak niya. So ang dami, natutuwa po ako sa transformation. At lahat po yan nangyari nung pandemic. Kasi bawal lumabas. Talagang masunurin po kami. At tinake ko po ang opportunity nung nag-pandemic, kinanek ko po lahat sila isa-isa. Since wala po silang gagawin, hindi sila pwedeng umalis, kaya sabi ko, it's our opportunity para ma-train at para rin i-run nila ang IMG. So sa ngayon po ay meron po akong 4 na first generation SMD, meron po akong isang under for verification at 2 po ang for completion. Meron na rin kaming 4 na second generation SMD at isa po ng for completion. At ang amin pong mga future SMD na nandito rin po, ano, shout out lang po sa kanila, si Candy, nandiyan po si Tess, ang aking pong kumare, at nandito rin po si Coach Minda. So, yan po ang aming mga, dito po ako nagsimula talaga. Yan po, no, dahil sa kanila, lumaki po ang aming team. So, shout out po yan si Coach Rusty, si Annabelle, si Mildred, si Coach Joel, so si Jane, si Hyacinth, si Jackie, si Tess, nandiyan po si Marnie, si Mariette, siyempre si Ate Virgie, tuwan-tuwa po ako na maging SMD yan. So, yan po ang pumapaloob sa Team Ireland. So, sino nga bang nag-inspire po sa akin? Bakit kinontinue ko ang IMG? Lahat po kayo ng mga coaches, mga Green Jacket CEOs, ang bawat sharing nyo po ay talagang nakapagpa-inspire sa akin sa aming team. Sabi ko, kung kaya nyo, makakaya din ng team namin. So, ayan. I believe that the most meaningful way to succeed is to help other people succeed. Ayan po si Coach Matt, si Coach Candy, dahil international siya. Sila po yung mga nag-uumpisa ako na aking pong in-approach para matuto po ako. At syempre, ang ating mga generous leader din po, meron din po tayo na in-approach. Yan, si Coach Francis, hindi niya po ako kilala, no? Pero talaga pong yung kanyang financial check-up, talagang na-inspire po ako. At syempre, nadyan po ang aking ina-idol din po na si Coach Eliza, very generous. Talagang kada magtatanong ako, lagi pong may sagot. Pag may isa lang po, binibigay niya po lahat. At syempre po, ang aking SMD, kung saan po ako nagsimula, ayan po ang aking SMD na si Coach K, si Ma'am K po. Every time na I will approach Ma'am K, Ma'am, baka gusto niyo magbigay po ng inspirational talk sa team. Kahit 2 o'clock in the morning, gumigising po siya. Ganon din po yung kanyang anak. Talagang ang dami rin pong na-contribute sa aming team na mga trainings. Ano? Siya po yung nagtiyaga na nagtuturo. At syempre po, ang aking Lodi. Ito po, ano, kung hindi po dahil sa kanya, talagang hindi po ako matututo ng sobra-sobra. One time po lang po na na-meet po si Sister Lucy. Isang beses lang po kami nag-meet sa IMG office. Talagang I appreciate everything. Lahat po tinuturo niya sa akin. Iyan po ang maganda sa IMG. We are hierarchy blind.
Talagang maghanap lang po kayo ng mentor, tuturuan po kayo. Napakalaki po ng contribution na binigay sa akin ni Sis Lucy. At syempre, I will be forever grateful. Yan po kay Sir Jerry at kay Ma'am Anna May. Talagang hinanap ko. Siya po kasi yung nagtanong sa akin, why did you join IMG? Naalala ko siya. Hinanap ko at nakakatuwa. Talaga pong si Sir Jerry ay talagang joker. Naalala ko, kaya po nakampante ako sa kanya. Sabi niya, magkamag-anak pala tayo, Risa. Sabi ko, paano kami naging magkamag-anak? Kasi pareho tayong letter U. Ubaldo Udarbe. Sabi ko, okay po sir. So dahil po doon, nakampante ako, talagang kaya po nung umuwi ako ng Pilipinas, sabi ko, hindi pwedeng hindi ko siya hahanapin. So hinanap ko po siya at hanggang ngayon po, talagang nagme-mentor pa rin po siya sa akin. So I be very thankful, forever grateful, and unbelievably blessed. Siyempre po, sa atin pong Inang Reyna at Amang Hari. Si Ma'am Feli, kahit po ang kulit ko, alam po, lagi niya po akong sinasagot. Wala pong message na hindi niya po sasagutin. Kaya po, wag po tayong matakot. Approach our leaders, tutulungan. At siya po talaga ang nag-push sa akin, Risa, kung nakaya nila, kakayanin mo rin. Hindi naman sila full-time sa IMG, part-time lang, kaya kaya mo rin. So, tumatak po yun sa isip ko nang sabihin niya sa akin, oo nga, sige, kakayanin ko. So, I have a winning mind. Kaya po ginawa ko. Lahat po ng in-advise niya, talaga pong I keep it into my heart at I applied. So lahat po, mag-grow tayo physically, mentally, lahat na po, no? Pag tumagal po tayo sa IMG. And syempre, sa aking sponsor, kung hindi po dahil sa kanya, wala ako dito. Ang aking pong BFF, dito lang po talaga kami naging close araw-araw. At hanggang ngayon, kahit ako po ang naging exchange leg niya, talagang hindi niya po ako pinabayaan. I'm very thankful po kay Maribic, ano? Kasi kung hindi niya po ako kinulit-kulit, the parable po, sabi ni Sir Noel sa isang Trainers Academy, yung manok, sabi niya, sige, sabi ng manok, sa pang 100 approach mo, papahuli na ako, magiging tinola na ako. Ganyan din ang nangyari sa akin kay Maribic. Kung hindi niya ako kinulit-kulit, sabi ko sa sarili ko, sige na nga, isang kulit na lang kasi ayoko talaga ng makulit. Napa-join niya po ako ng IMG. So forever grateful kay Maribic saka po sa kanyang husband na si Dan. So we can achieve our dream. Iyan po ang next goal ng aming team at sa tulong po ng aking team na nandito and I believe ma-achieve po namin yan. Ma-qualify po kami sa London trip. Napakalapit lang po ng London. Sabi ko nga po, 10 euro lang ang pamasahe. Pwede ka nang pumunta. Pero po iba pag na-achieve mo po iyan. So I'm really hoping in this month of August, makuha din po namin iyan. So at syempre, iyan po ang aking big why. Siya po ang reason talaga. Sila ang reason kung bakit ginagawa ko ang IMG. Because I want to leave a legacy to my family, of course, especially to my son. So, at sabi nga po, and all things whatsoever you shall ask in a prayer, believe that you shall receive. So, maraming salamat po sa inyong lahat at I hope na-inspire ko po kayo. Thank you very much and to God be the glory.